na. Kanina pa rin ako tinatawag eh. Eh, kasi excited nang umuwi yan eh. Oo, ganun ba? Sahod eh. Oo nga pala, sahod nga pala Ay! ngayon. Kaya pala yan chit-chit ng chit-chit sa akin kanina pa yan. Favorite yan sitsitan yan eh. Okay, at ito na po ang ating senior balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Ay, may iba ngayon ha. Biyernes. Kasi may payday. O, di ba? O, thank God. Ayan, sige. Biyernes, thank God it's Friday. Payday. Yun. Okay, meron na. Tama ba? Tama, thank God. Sa'yo Thank kasi God it's Friday, payday. Yan. 3 minutos na makalim. Kaya pala lahat ng nakakikita ko dito, puro nakangiti. Oo, wala. Agad tenga. Akala ko hanggang wallet eh. Patay. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Mamaya makakasama natin si Daryl sa paghatid natin ng pinakalitis na lagay ng ating panahon. At siyempre, kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio at 23 TV. Matatapos na ang Pebrero. Yeah. Sa Lunggo, wala na. Adios Hindi na. na Pebrero. Adios Patria Andrada na sa Sabado. Yes. Huling-huli na siya. Linggo-linggo. Tapos linggo, iba na. Marso na. Yeah. Tag-init na. Hudyat na ng Yan. tag-init yan. Ha? At siyempre, samahan pa rin ninyo kami. Kasama namin ang buong pwersa pa rin ng reportorial team ng DWIC Radio at 23 TV. Dito pa rin sa kabuuan ng ating palatuntunang Senyor Balita! Nangunguna sa ating mga balita. Abogado ng mga EJK victims pinalagan ang argumento ng kampo ni dating Pangulong Duterte na walang common criminal plan sa war on drugs. Senyor Balita! Mga paninira sa mga pro-impeachment congressman, inaasahan na bunsod ng papalapit na pagtalakay sa reklamo laban kay VP Sara ayon po sa isang kongresista. Senyor Balita! Baka nasa likod ng 6.6 billion pesos na halaga ng Shabu Laboratory sa Valenzuela. Ayun, tinutugis na po ng PNP. Sana matugis nyo, billion yan ha. Billion yan. Hindi ho kamukha ng ano yan, ng flood control projects na walang control. Senyor Balita! Buong Negros Island Region. Naku, naka-heightened alert po matapos ang muling pagsabog na naman ng bulkang Anlaon. Senyor Balita! Kabila tayo, no? Kung hindi dito sa Batangas, dito tayo sa Bicol. Kung hindi tayo sa Bicol, dito tayo sa lugar ng Mindanao. Biyahe ng biyahe. Nakaikot ang mga bulkan na sumasabog. Alam mo tawag dyan? Ano? Ronda Pilipinas. Ay, programa pala. Mali. Kala ko nasabi mo Bulkan Pilipinas. Ay, hindi. Okay. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Naku, itong ayaw ng aking mga senyora de Labada, senyora de Cocina. Ayaw nito. Asahan na po sa susunod na linggo. Ayan. Senyor Balita! At syempre, bago po niyatin sa inyo ang mga detalye ng ating mga pangunay mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Thank God it's Friday. Payday. Friday, payday. At syempre, ibibigay muna namin sa inyo ang lagay ng ating panahon. Ihatid yan sa atin ng ating weather reporter. Hindi ko sinabing pag-asa. Weather reporter. Walang iba, kundi si Daryl El Bonito Justin. Pinakahuli, pinlatest, pinaka napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang payday Friday tanghali. Ayun. Kaya masarap ang tanghalian ngayon ng mga kasama natin eh. Alam mo Nasa dito. mood sila ngayon ng pagkain eh. Paglabas mo, narinig mo puro dighay. Alam mo na yon. Ang una mong gagawin, at least alam mo na sa isip mo na nakakain na sila. Inilampasan mo nga yung mga pagkain dyan eh. Hindi kasi dito ako sa shortcut dumaan. Si American ka, hindi mo nakita yung mga pagkain dyan. Mamaya, sana may matira pa. May matitira pa rin dyan. May matitira pa dyan. Mahalaga doon may matitira. Tanong mo kay Engineer kung wala matitira. Engineer, meron na no? Hindi yan, secured na yan. Wala ka ng problema dyan. Hindi ko tatanong secured yan eh. Secured na ba yan? Secured. Nagkaintindihan na sila doon? Basta isang sigaw lang yan. Ha! Ganun lang yan.
Naintindihan na. Alam na nila yan. Secure nyo ako dyan. Secure na yan. Asbas, ang sigaw lang ni engineer, ha! Ganon. Ayun, okay. Ito, mapapasigaw ko. Yan, ay, hindi ibang sigaw. Yan, sigaw na yun. Natatakot yan. Ayun. Natatakot maubusan. Sa lagay po ng ating panahon, good news tayo, senyor. Oy. Tatapusin natin ang Pebrero na walang bagyo. Ayan, maganda. At sisimulan natin ang Marso na walang bagyo. Nag-driving race ako. Nako. Sarap, eh. Parang may kilala akong kasama mo dyan. Mahilig sa ganyan. Ang major weather system pa rin sa ating bansa ay easterlies. Nakakapekto ito sa Metro Manila at na buong bahagi po o sa buong kapuluan natin. Asahan ang bahagyang maulap na papawirin, fair weather conditions na may tsansa, maliit na tsansa ng mga pag-ulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat lamang. Dulot nga po ng mainit at maalinsangang hangin mula po sa karagatang Pasipiko. Sa weather outlook o sa tropical cyclone threat potential ng pag-asa, ay na nga senyor, mula February 25 hanggang sa unang 10 araw ng Marso, walang bagyo. Talaga? Ibig sabihin, typhoon. Storm-free. Storm-free. Yun, Hindi Wag libreng typhoon bagyo, din. Hindi libreng bagyo. Storm-free. Okay. Baka sabihin storm-free, libreng bagyo. Hindi po libreng bagyo, ha? Wala pong bagyo. Magkaiba yung libreng Wala bagyo. hong bayad yan. Yeah. Pag binayaran niya, ewan ko na lang sa inyo. Ayun. Pero wala tayong nakikita na bagyo. Okay. So, maganda, maaliwalas at sabi ko nga kanina doon sa unang weather forecast ko pwede silang mag-excursion. Wow! Excursion kasi iba na may pera sila ngayon. Oo. Tapos Pwede. mag-swimming, miming-miming. Yan lang, sa Antipolo, pwede na. Rizal, Pwede pwede na. Meron ka bang napuntahan na doon? Lapit-lapit lang Sa bagay, Tipid oo. pa. Lapit lang dito, di ba? Oo yun na nga. naman. Isang jeep lang. Oo Nasa Rizal naman. ka na. Ando na. Joke yun. Pamahal, hindi Ando bibiro na. Pwede na kayo mag-jeep lang. Ayun. Nasa Antipolo area na kayo. Sinabi Rizal mo pa. area na kayo. Tapos Pwede. overview pa kayo. Ganda. At saka, ito pa maganda dyan, senyor. Hindi pa tapos ang amihan. Oo nga. May Ang bisa- sarap ng sa gabi dun. May sambugso pa. Oo. Sadly, hindi naaabot dito sa Maynila. Ayun. Abot yan sa mga nasa summer capital of City of Pines. Pero maganda pumunta ng Baguio kaso traffic na. Ayun. Panagbenga eh. Oo nga pa rin, pinagbenga nga pala. panagbenga sa Pinagbenga weekend pa ng mga oo. bulaklak. Mga bulaklak. Ha? Hindi cherry blossom yan, ha? Hindi. Ha? yun pala yung sinisigaw niya pagka kailangan yung pagkain. Ha? Ganun pala. Yun pala yun. Ayan. Ay, Okay. Kuyang James ha. Happy Fiesta sa inyo Okay. ng panagbenga dyan Oo, ha. pinagbenga. Naku, para traffic tayo dyan. Mabuti na lang, hindi ako nagtuloy. May Sinabihan balak na ka ako ba? eh. Sinabihan na rin ako na eh. Pinagbenga po sir eh. Hindi ba pwede? Okay. Dahil mahirap na. Hindi kasi sa galing na mag-enjoy ka. Mala. May stress May ka. stress ka. Wag na Sinabi lang. mo ba? Ang dahilan nga ng excursion Oo. ay mag-enjoy, hindi ma-stress. Tama. Excursion talaga. Sa ating 3-day weather outlook sa susunod na 3 araw, Sabado, Linggo at Lunes, Metro Manila, maganda, maaliwalas, at ma-enjoy natin ang mainit at magandang sikat ng araw all throughout the day na may mabang na tsansa ng ambon sa inyo. Nasa 23 hanggang 32 degrees ang agwat So ng magandang temperatura. fairway niyan. Oo. Oo, magandang fairway niyan. May bibili, maganda fairway niyan lalo na pagka ikaw ang kasama mo si attorney. Maganda fairway niyan. Oo, lumilipad yan. Yung wind niyan mga nasa 0 to 5 lang. Isang direksyon. Booking. Kaya, hindi na magsalita. Booking na. Metro Cebu. Asahan natin sa Metro Cebu ang at ulan. Hindi maganda fairway sa Cebu. Wag na muna dahil may posibleng ulan. Ayan, 25 hanggang 31 degrees. Sa Metro Davao, sa weekend, maganda ang fairway. So yun na pala bagong definition ngayon ng magandang panahon. Maganda ang fairway. Ayan. Maganda rin ang fairway sa Fairview. Opa. Yung fairview? Hindi, naisingit ko lang. Wise. Wala na naman connect. May maisingit ka lang. Metro Hindi Davao. kasi parang pareho lang eh. Fairview, Farview. Hindi yung Fairview, malayo yun. Fairway. Fairway. Fairview. Okay yun. Ayos siya, di ba? Okay. O siya, sa Metro Davao, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Pero by Monday, asahan po ang mga tsansa na may hinang mga pag-ulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat lamang. Dulot pa rin po yan ng easterlies. Ayun. So, pwede nating enjoy at maganda, maaliwalas ang ating payday weekend. Ayun. Sunrise, sunset natin, tumilawak pa rin ang manok. Yan yung narinig mong manok sa excursion ninyo. Ganyan tumilawak. Makakatayin yan. Pwede rin. Pero ipaalam nyo. Alas 6:14 po yan ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Yan hindi kinakatayan. Ano ba yan? Kokak-kokak eh. Yan, naririnig mo rin yan sa gabi pag excursion. Oo, Ayun. 6:04.
unang gabi mamaya paglubog ng araw. So ngayon, enjoy the rest of your payday weekend. Yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po, ang wala pang karapatang mag-excursion dahil tuloy-tuloy ang ba El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Maraming salamat, Duches. Gracias sa Senyor El Bonito Daryl. Justin, sa pinakahuling na tala ng lagay ng ating panahon, ngayong araw ng Biyernes, thank God it's Friday payday. Makita niyo naman ha. Kaya lahat ng tao rito masasaya. 13 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Enter na tayo sa mga umariba nating mga balita. Detalye ng ating mga balita, maring pinabulanan ng Office of Counsel for Victims ang depensa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang common criminal plan sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay OPCV Head Counsel Paulina Masida, maling interpretasyon umano ang sinasabing hindi umabot sa widespread ang systematic ang mga pagbatay dahil mababa ang bilang daw ng biktima. Sa pagdinig, kinwestiyon ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman ang kalidad ng ebidensya at sinabing walang direktang ugnayan ang kanyang kliyente sa mga sinasabing hitmen at vigilante. At iginit naman ni Masida na malakas ang ebidensya ng prosekusyon at may mga confidential na dokumentong nakikita ng mga hukom na hindi maaaring isa publiko. Nakadagdang magbigay ng kanilang rebuttal ang OPCB at ang Common Legal Representatives of Victims sa pagtatapos ng pagdinig ngayong araw sa International Criminal Court. Senyor Balita! Karagdagan detalye pa rin ang ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-27 ng buwan ng Pebrero. Pinalagaan ng kampo ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo III na napahina ng kanilang defense team ang kaso ng prosecution. Ayon sa abogado ng mga biktima na si Attorney Nery Colmenares, wala siyang nakitang anumang indikasyon na nasira ang kaso ng prosecution at iginiit na nananatiling matibay at sapat ang mga ebidensyang iniharap sa International Criminal Court laban kay Duterte. Maliban dito, binigyan din ng abogado na mas napatibay pa ng presentasyon ng depensa ang kanilang unang hinala na mahina lamang ang ebidensya nito habang talagang mas malakas naman anya ang ebidensya ng prosecution. Senyor Balita! Dito 6 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Napatuloy pa rin pagkatid namin ang mga detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God it's Friday, payday, ika-2 ng buwan ng Pebrero. Inaasahan na sa Kamara ang sunod-sunod na mga pag-atake na po para siraan daw ang mga pro-impeachment congressman. Ito'y dahil sa nalalapit na ang pagdinig sa 4 na impeachment complaint na inihain po laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, isa sa mga miyembro ng Quad Committee, timing ang paglutang ng dating mga miyembro ng Philippine Marines na sinasing nagpagamit para na-impluensya ng publiko at ilihis ang bigat ng pananagutan ni VP Sara. Sinabi ni Representative Chua na inasa na tatargetin ng disinformation ay ang mga miyembro ng Quadcom dahil sila po ang nagbulgar ng mga katiwalian na hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasagot at patuloy na iniiwasang sagutin ni VP Sara. Sa panig naman ni Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr., kaya siya na dinadawit dahil siya ang nagbulgar sa mga kaso ng mga biktima ng extrajudicial killings sa mga hearing ng Quadcom. Sinabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima,
Inaasahan niya na kasama ang kanyang pangalan sa mga sinasabing nakinabang at nabayaran matapos isulong ang impeachment complaint laban po kay Vice President. Ayan. Senyor Balita! 18 minutos na po mga lipas ang alas 12 ng tanghali. Mga amigos at mga amigas, tuloy-tuloy tayo at siyempre pa kasama pa rin natin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIZ Radio at Ali 23 TV. Kamalang pinaigting na po ng Philippine National Police ang investigasyon para matunton ang sindikato sa likod po ng, magkano yan? 6.6 billion na Shabu Laboratory na natuklasan po dyan sa Valenzuela City. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inaanan mo nila kung may iba pang illegal na laboratorio sa bansa na maaaring konektado sa operasyon sa nasabing lugar. Matatandaang noong Pebrero 22, binuwag ng mga operatiba ng pulisya at ng Philippine Drug Enforcement Agency ang malaking clandestine Shabu Laboratory sa loob po ng isang bodega, Valenzuela City. Unang na-recover sa nadiskubring Shabu Lab sa lungsod ang 906.41 kilo na hininalang Shabu na nagkakalaga ng 6.16 billion pesos at 64.15 na litro ng liquid methamphetamine na may halagang aabot po sa 436.22 million pesos. Ayon po sa pulisya, isang 30 anyos na suspect ang naaresto dahil sa pagbebenta umano sa isang undercover agent ng 500 grams ng shabu na nagkakalaga ng humit kumulang 3.4 million pesos. Binigyan din ni Nartates na determinado ang mga otoridad na maaresto ang iba pang mga suspect na sangkot sa operasyon. Senyor Balita! 20 minutos na makalipas ang alas 12 na tanghali. Isinailalim na po sa heightened alert status ang Negros Island Region Police Regional Office ang kanila pong buong hanay dahil sa muling pag-aalboroto po ng Bulkang Canlaon. Ayon po kay NIR PRO Director Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay, kanya nang inatasan ng lahat ng concerned Chief of Police at Force Commanders, lalo na po sa mga apektadong lugar na ipatupad na yung kanilang mga contingency plan. Masusi na rin niyang nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga local disaster reduction and management councils upang magsagawa ng mga quick response at evacuation effort sa mga affected community. Tuloy-tuloy ang monitoring ng PNP sa aktibidad ng bulkan at ang pagbibigay tulong sa mga apektadong mga residente. Senyor Balita! Nai-report na tagapin mula kay Patrol 5 Aya Yupango. Nagbabala sa panganib ng asphalt mula sa pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros ang Department of Health. Alamin natin ang detalye mula kay Aya Yupango. Aya. Apektadong residente ng asol pinag-iingat ng Department of Health matapos yung moderately explosive eruption ng Bulkang Canlaon sa Negros. Ayon sa DOH, mapakakalusugan ang volcanic ash, kaya't dapat na magdubli ingat ang publiko. Pinayuhan ang lahat na magsuot ng face mask. Mas mainam ang N95 kung mayroon. Maaari ring gumamit ng basang tela upang masala. Masala yung maliliit na particles na maaaring magdulot ng iritasyon sa ilong, lalamunan at baga. Mahigpit ding pinaalala ng DOH na iwasan ang paglapit sa permanent dengong ng bulkan dahil mas mataas ang konsentrasyon ng nakakalasong usok at abo sa mga lugar na malapit sa nabanggit na danger zone. Pinayuhan din yung mga residente na isara yung mga pinto at bintana at takpan ng basang tela ang mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng kanilang mga tahanan. Ito is Patrol number 5. Ay, yung pang para sa implementado ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Madaya Yopangko mula po sa DOH. Nagatid sa ating orasan, 23 minutos. Makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Samantala, tingnan naman natin ang report magmumula kay Jun Samson. NBI investigation sa 18 mga sundalo na nagsabing nag-deliver sila ng bilyong-bilyong piso sa mga government officials gumulong na. Alamin nga natin ang detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa kilalang 8 dating mga sundalo na mga dating tauhan din umano ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kinumpirma at inanunsyo ni NBI Director Attorney Melvin Matig sa katatapos pa lamang na press conference na iniimbestigahan na nila ang pagkatao o yung background ng mga ito dahil mahalagang malaman at imbestigahan mga ito dahil sa kanilang mga ibinunyag na akusasyon at aligasyon laban sa ilang mga opisyal o personalidad. Giit niya ay kailangan itong masuring maigi lalo na ang kredibilidad ng mga nagpakilalang mga dating sundalo upang matukoy ang katotohanan nilang mga paratang. May epekto anya kasi ang pagkatao ng mga ito at matiyak na walang ibang dating kaso na siyang maaaring maging rason para maapektuhan ang katibayan ng kanilang testimonya. Batay sa aligasyon ng 18 mga umano'y sundalo ay nag-deliver sila ng mga maleta na naglalaman ng umabot sa 805 billion pesos sa bahay ni Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todo as DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Nagatid sa ating orasan, 25 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Babalik po kami. Huwag ko kayong alis. Patuloy kami mag-atid pa rin sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagabay natin. Ang bumubuo ng real team ng DWIC Radio at LU23 TV. Oras, 25 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. 28 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pagkatid namin sa iyo ng ating mga Romero Peke at umaribang mga balita. Ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God, it's Friday, ika-27 ng buwan ng Pebrero, payday. Ayan. At siyempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga balita. Tingnan muna natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. PNP pinaigting ang pagbabantay kontra terorismo kasunod ng pagkakaaresto ng bomb suspect sa General Santos City. Detalye mula kay Jopel Peleño. Jopel? Pinalakas ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Manuel Tates Jr. ang mga hakbang kontra terorismo kasunod ng pagkakaaresto sa isang hininalang miyembro ng lokal na grupong terorista na iniuugnay sa pambobomba sa General Santos City noong 2018. Ayon sa ulat na aresto ang suspect na miyembro umano ng Daula Islamiyah Magid sa ikinasang operasyon ng NBI katuwang ang PNP, CIDG at Intelligence Group sa NAIA Terminal 1 noong Pebrero 25. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng General Santos City RTC Branch 23 dahil sa multiple counts ng kasong frustrated murder. Itinuturong sangkot ang suspect sa bombing incident sa isang commercial area sa General Santos City halos 8 taon na ang nakararaan. Sa insidenteng ito, 8 sibilyan ang nasugatan kabilang ang isang 3 taong gulang na bata. Samantala, niling hepe ng PNP na hindi nangangahulugang malakas o aktibo pa ang lokal na grupong terorista kasunod ng pagkakaaresto sa suspect. Giit ni General Nartates na nanatiling nakatuon ang PNP sa pagpigil sa anumang banta na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga lokal na komunidad. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Nagatid sa ating orasan, alas 12:30 na po ng tanghali. Sa patuloy pa rin inyong panananghalian ngayong araw na ito, yung nanananghalian pa, ha? Kung meron pang extension ng pananghalian nila, yung iba nagkakape na, ha? Yung iba mga nananghalian pa lang. Mamaya si Engineer, mamaya ka pa pakakain ng tanghalian, ano? Okay, pero tuloy-tuloy pa rin ang paghatid namin sa inyo ng mga balita at report, mga amigos at mga amigas. Samantala, itong ayon ng aking mga senyor, nakaamba na ang panibagong
pagmamahal. Ayan. Pagmamahal po ito ng presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo na ayaw ng aking Senyora de la Bada, Senyora de Cocina at Senyora de la Babo. Ayaw po nila yan. Ayon po sa Department of Energy, posibleng tumaas ng piso at 10 centimos ang itataas ng litro ng gasolina habang 50 centimos naman sa diesel. Nakikiramay po. Tataas din po ng 90 centimos ang kada litro ng kerosene. Walang lumiit na tumaas eh. Okay. Sinabi po ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang panibagong price adjustment ay dulot po ng tensyon sa pagitan ng United States at Iran. Wala akong tagawa. Wala tayong sariling langis eh. Okay, 32 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! May report mo ni si Patrol 5 Aya Yubanco. 8 milyong pisong tulong para po sa mga nasunugan sa Intramuros, Maynila. Ayun, ibinigay po ng Maynila LGU. Alamin natin ang detalye mula kay Aya Yubanco. Aya? Naglaan ng halos 8 milyong piso ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila bilang tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Intramuros, Kamakalawa. Ayon kay MDSW Director J. De La Puente, nasa 532 pamilya ang naapektuhan ng nasabing sunog na sumiklab sa may Cabildo Street, kanto ng Anda Circle, na umabot sa ika-4 na alarma. Isang pamahagi ng cash assistance sa Dalpan Evacuation Center kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan. Bawat pamilya ay tumanggap ng tig 15,000 bilang panimulang tulong upang makapagsimulang muli at makapagpatayo ng kanilang mga nasunog na tahanan. Bukod sa pinansyal na tulong o ayuda, namahagi rin ng family kit, sleeping kit, food bags at hot meals sa mga apektadong residente. Patuloy namang minomonitor ng Manila Department of Social Welfare ang kalagayan ng mga evacuee, partikular yung mga bata at senior citizens. It is Patrol number 5. Ayaw para sa implementadong lakas. DWIC. Napabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Aya Yubanco. Nagadit sa ating orasan, 34 minutos na po. Makipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nagbigay po ng panibagong batch ng medical equipment ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa ika-4 na distrito po ng Isabela. Personal na pinamuno ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang pag-turnover ng mga naturang medical apparatus kay Ronel Chia sa ngalan po ni Isabela 4th District Representative Joseph Tan. Kabilang sa mga healthcare items na ibinigay ng ahensya sa distrito ay mga nebulizer, glucometer, blood pressure, apparatus, wheelchair, walker, tungkod at oxygen tank na ipamimigay sa ilang residente ng distrito, lalo na sa mga senior citizens, PWD at iba pang individual na nangangailangan ng mobility support. Ayon kay Robles, bahagi ang naturang aktibidad sa inisyatiba ng PCSO na magatid ng medical assistance sa komunidad sa buong bansa. Senyor Balita! Babalik si John Samson ng ating Patrol 24. Ilan sa mga nasunugan sa Intramuros bumabalik na sa lugar. Alamin nga natin ang detalye mula kay John Samson. John? Senyor, paunti-unti nang nagbabalikan ng mga residenteng apektado ng sunog sa Cabildo Street, kanto ng Anda Street sa loob ng Intramuros, Manila. Ito'y paratan kung may mga mapapakinabangan pa silang mga gamit o maaaring ikalakal tulad ng yero at iba pa. Bukod dyan, unti-unti na rin silang naglilinis sa lugar pero nagiging pahirapan dahil hanggang sa ngayon ay mayroon pa ring bahagyang usok. Nabatid na bawat pamilya na residente sa nasabing lugar ay binigyan ng pagkakataon na makabalik at itayo ang kanilang mga bahay.
Una na silang binigyan ng financial assistance ng lokal na pamahalaan na aabot sa 15,000 pesos kung nananatili ang ilan sa kanila sa Delpan Evacuation Center. Ang iba naman ay nagdesisyon na manatili sa bangketa malapit sa Cabildo Street para mabantayan ang kanilang lugar. Bantay sarado pa rin ng mga gwardya ng Intramuros ang lugar kung saan naganap ang sunog at nananatili pa rin itong sarado sa mga motorista dahil sa mga nakakalat na debris mula sa mga nasunog na tahanan. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June. 37 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula kay June Samson, dumako tayo sa kamera. Delivery ng maletang naglalaman daw ng pera. Itinanggi na po ng mga datong kongresista. Ang detalye niyan ihahatid sa atin ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly? Tahasang itinanggi ng ilang dating kongresista ang aligasyong tumanggap sila ng mga maletang naglalaman ng pera mula kay dating Congressman Elizalde Co. Kinundina ng mga dating kinatawan ng Makabayan Black na sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at dating Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang mga paratang at giniit na kasinungalingan ang mga inilabas na pahayag ng 18X Marines. Ayon kina Castro, Brosas at Manuel, malinaw na diversionary tactics at desperadong pagtatangka ang ginawa ng mga dating Marino para lamang ilihis ang usapin sa pananagutan ng pamilya Duterte. Naniniwala ang mga dating mambabatas na paghihiganti at pagtatangkang patayin ang kredibilidad ng mga naisilantad ang katotohanan. Matatanda ang lumabas kamakailan ang 18 individual na sinasabing naghatid sila umano ng malalaking halpera sa ilang mambabatas. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Mula po sa kamera, nagatid sa ating orasan. 38 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nakatanggap ng bomb threat ang Quezon City Hall of Justice ngayong araw na ito, pasado alas 9 po umaga. At dahil dito agad na pinalabas na po ang mga empleyado at bisita bilang bahagi ng evacuation protocol. Batay po sa inisyal na ulat, ang Regional Trial Court Branch 227 ang umano'y nakatanggap ng banta. Kasalukuyan ng sinusuyod ng bomb squad ng Quezon City Police District ang gusali upang tiyakin ang kaligtasan sa publiko. Pansamantalang isinara muna na ang kalsada papasok ng Quezon City Hall of Justice. Samantala, naniniwala naman ng Makabayan Black na sufficient inform ang substance ang inihain nitong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, bagamat may mga bagong salta sa Kamara, kumpiyansa rin siyang makukuha ang 1/3 quota ng mga kasalukuyang membro na mababang kamanan upang maitawid ang reklamo sa Senado. Dagdag pa ng dating mambabatas, sakali namang mabasura ang complaint, posibleng hindi na sila muling maghahain sa 2027. Ang aming mga action sa ngayon ay nakapokus pa rin dito sa inihain na impeachment complaint. At syempre, titignan natin kasi kung 2027 na yan, di ba? Election time na yan. Probably baka hindi na. Dinig dating ACT Teachers Police Representative Franz Castro sa panempo ng DWIZ. Senyor Balita! Samantala, nakatanggap ng mobility aids at medical devices mula po sa Corporate Social Responsibility Program ng Philippine Charity Subsector Office ang dalawang local government units sa Caloocan at Iloilo. Bilang representative ng Barangay 73, Zone 7 Caloocan, natanggap ni Kagawad Stephanie Daca ang 5 unit ng mobility aids tulad ng wheelchairs, canes at walkers na ipamamahagi sa mga persons with disabilities at senior citizens. Habang natanggap naman ni Stancia Iloilo Vice Mayor Mark Joseph Cordero ang 30 units ng wheelchairs, crutches,
canes at walkers para po suportahan ang mga individual na nangangailangan ng mobility assistance sa buong munisipalidad. Maliban dito, nakatanggap ng instansya ng 20 units ng healthcare equipments tulad po ng first aid kits, blood pressure apparatus, nebulizers, thermal scanners at weighing scales. Pinasalamatan naman ng mga lokal na opisyal ang PCSO sa mga pinamahaging kagamitan na tiyak na makakatulong sa kanilang mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong medikal. Senyor Balita! 41 minutos na makalipas ang alas 2 tanghali. May report tayo tatanggapin mula po sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos nagkasa ng balasahan sa kanyang gabinete bagong DNR chief. Itinalaga po. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Inanunsyo ng Malacanang na may bagong ng acting secretary ang Department of Environment and Natural Resources sa katauhan ni Undersecretary Juan Miguel Cuna. Ito ang isyu ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing dito sa Malacanang. Bago ito ay nagkaroon din ng marami pang posisyon itong si Cuna sa nabanggit na tanggapan. Ayon kay Castro, itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DENR o si DENR Secretary Rafael Lutilla bilang Ambassador of the Philippines to the Holy See. Nilinaw ni Castro na hindi naman nag-resign at hindi rin pinagbitiw sa pwesto itong si Lutilla. Nais lang niya ito ng mas magaang assignment. Bago ito ay makailang beses nang lumutang, napapalitan si Lutilla na una na rin laga bilang DOE Secretary. Patron 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Gilbert mula po sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, tinawag na pusit tactics ng Makabayan Bloc ang naging akusasyon ng mga hininalang ex-Marines na nagsilbing bagmen ng Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, katawa-tawa ang timing ng paglalabas ng reklamo dahil po sa mga issue na kinakaharap ng pamilyang Duterte. Dagdag pa ni Castro, marinding tinatanggi ng Makabayan Bloc na nakatanggap ito ng mali-maletang pera at wala siyang kaalaman kung may kilala rin siyang nakatanggap nito. Parang distraction ito, no, dito sa mga nangyayaring mga issue against mga Duterte. Remember na gayon sinisimulan yung pre-trial doon sa complaint against kay dating Presidente Duterte, crimes against humanity. Tapos ito pa yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, sisimula na rin by Monday. Kaya tingin natin, isa na naman itong pusit tactics para ilihis yung mga usapin sa mga mahalagang nangyayari sa ngayon. At mga invento talaga ito, mga chismis, mga general allegation. Ngayon na nyo, wala pang plano ang Makabayan Bloc na magsampa ng kaso laban sa mga dati umanong Marines, ngunit iniiwasan din itong magsampa ng cyber libel. Sa ngayon, no, wala kaming pangplano. Pag-aralan siguro kung makikita na namin talaga, no, doon sa ombudsman na copy ng complaint, no, na pirmado na ng mga yung 18 na sinasabing Marines. At syempre itong itong cyber libel na gagamiting batas, critical kami dyan kasi 'di ba meron nga kaming panukalang batas na i-decriminalize itong libel at saka cyber libel na law. Baka siguro yung civil damages pag-aaralan niya ng aming mga legal team. Dinig ni dating ACT Teacher Party List Representative Franz Castro sa panayam ng DWIC. Senyor Balita! Patuloy pa rin kayo sumaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng NES. Thank God it's Friday, ika-27 ng buwan ng Pebrero. Magbabalik kami sa mga karagdagan pa rin mga balita pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras na po makalipas ang alas 12 ng hapon na po. Yan ha, medyo nagpasa tayo ng tanghalian ha. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-atin namin ng mga balita. Marami pong salamat sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik sa lahat ng mga panatutunan namin dito po sa DWIC Radio at the 23 TV. Oh, yeah. Samantala, meron pong paalala lang sa atin ng PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na own
gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago po sila maglaro o magbayad. Regular na in-update po ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon po kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. At paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Kaya para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang www.pagcor.ph/PAGCOR Guarantee. Senyor Balita! Babalik si Gilbert Perez mula sa Palasyo ng Malacanang. South Korean President Lee Jae-myung bibisita po sa bansa ngayong Marso 3. Ayon po sa Malacanang. Detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Nakatagtang bumisita sa Pilipinas si South Korean President Lee Jae-myung sa susunod na linggo, Marso 3. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ito'y bilang tugon sa imbitasyon ni Pangulong Ferdinand Jr. At ito na rin ang kauna-unang state visit na gagawin ng South Korean President sa Pilipinas matapos na maging epektibo ang Food Trade Agreement o yung FTA sa pagitan ng dalawang bansa noong December 2024. Ayon kay Castro, ang pagbisita ni President Lee sa bansa sa March 3 ay kasabay na rin ang ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todolas. Dito nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Dahil sa ating orasan 52 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo sa Central Luzon. 15 illegal subdivision developers sa Magalang, Pampanga na-discover na ng EUs. Detalye mula kay Johnny Gole. Johnny? Yes, ito yung binunyag nitong si Ginoong Ryan Miranda, yung head o pinuno nitong business permit and license office ng bayan ng Magalang, Pampanga sa pagharap nito sa isinagawang ad hoc committee investigation ng Sangguniang Bayan ng Magalang, Pampanga sa pangunguna nitong si Vice Mayor Hilaire Pecson. Ayon dito kay Miranda, 10 do sa mga nasabing illegal subdivision developers ay kanila nang kinansila yung kanilang business permit nitong 2026. Samantala yung 5 ay mga bagong aplikante ay agad nila itong hindi pinayagan na makakuha ng business permit application tapos matuklasan na wala silang mga personalidad at kulang yung kanilang mga dokumento. Kaya Miranda, itong 10 na nauna na nilang nabigyan ng permiso ay may cease and desist order mula naman sa Department of Housing and Settlement Development Department of ODSOD matapos silang padalhan ng abiso sa lokal na pamahalaan na nagpapalsipaka dito sa nasabing mga illegal subdivision developers. Ayon sa report na umalma itong Sangguniang Bayan ng Magalang, Pampanga kasunod nitong libo-libo ng reklamo na kanilang natanggap kaugnay nga nitong talamak na bintahan o pinagbibiling lote nitong mga nasabing developers na kalauna tuklasan illegal pala yung kanilang operasyon. Sa ngayon ay gumagawa na ng hakbang o isa ito sa mga ginagawa ng Sangguniang Bayan upang makagawa sila ng kaukordinansa upang proteksyonan pa itong maaring mabiktima nitong mga nasabing sindikato. Samantala sa panig naman itong si Mayor Lourdes Maria Lourdes Lacson ay gumawa o meron na itong kinuhang mga abogado upang ayudahan itong mga nabiktima nga itong mga illegal developers na tulungan upang ma-refund ang kanilang mga naiuhulog ng pera sa nasabing mga illegal subdivision
developers. Mula dito sa bayan ng Malang, Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa unti lang ito. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Daghang salamat sa report na yan mula pa rin sa Central Luzon. Nagatid sa ating orasan, 55 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, bilang pagpapalakas sa horse racing industry sa bansa, matagumpay na inorganisa po ng Philippine Charities Office at Philippine Racing Commission ang 2026 PCSO Pilaracom at 3-year-old maiden stakes race sa Horsemen's Track sa Padre Garcia, Batangas. At wagi sa karera ni Diamante na pagmamayari ni Benjamin Nabalos Jr. at pinapadyak ni Ratricio Dilema sa oras na 1:27 minutes. At dinaluan naman ang awarding ceremony ni PCSO Gaming Sector Assistant General Manager Attorney Eliza Grace Pagano kasama si Racom Chairman Aurelio De Leon. Magkasamang binigay ng dalawang ahensya ang garantisadong 1.5 million pesos class prize para po sa karera na nagpapakita ng kanilang patuloy na pagtutulungan para masuportahan at mapaunlad ang local horse racing industry dito po sa ating bansa. Senyor Balita. May report tayo muli sa kamera. Medical cannabis sa bansa, aprobado na sa committee level. Ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, inaprobahan na ng House Committees on Dangerous Drugs at Health ang panukalang batas na layong gawing legal sa bansa ang paggamit ng cannabis o marijuana para sa gamutan ng ilang pasyente. Ito'y matapos maipasa sa Joint Committees ang Consolidated Bill na nagbibigay ng compassionate access sa cannabis, palalawakin ang pananaliksik sa medicinal properties at bubuo ng regulatory framework na sasakop sa access ng mga pasyente, authorized use at parusa para naman sa mga lalabag. Ayon kay Dangerous Drugs Committee Chairperson, Advocate Representative Jonathan Kits Flores, dahan-dahang binubuksan ang isipan ng mga Pilipino kaugnay sa paggamit ng cannabis bilang gamot sa ilang uri ng sakit. Batay sa pahayag ng Dangerous Drugs Board at kailangang mabalay ang National Drug Control Policy ng gobyerno at pagbibigay ng access sa mga individual na nangangailangan ng cannabis para sa medications. Iginiit naman ng PDEA na dapat gawing mas matibay ang regulatory measures, kabilang na ang prescription monitoring system at pagkakaroon ng Research and Development Fund. Ang pagpasa ng panukala o ng naturang panukala ay hindi nangangahulugan na pinahihintulutan na ang pagpasok ng mga drug lords sa industriya. Ang kailangan ay atasan lamang ang mga individual na may proper credentials. Sa ilalim ng umiiral na batas ang pagtatanim, paghawak, paggamit, pagbenta, maging ang administration, dispensation, delivery, distribution at transportation ng marijuana ay tinuturing na paglabag at may karampatang parusa sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez sa uulat para sa intinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat, Jelly. Samantala, huling report natin mula sa Palasyo ng Malacanang. Hindi pagbabantay ng Presidential Security Command o PSC kay Senator Amy Marcos, walang kaugnayan sa di magandang relasyon ni Pangulong Marcos sa kapatid ayon sa Malacanang. Detalye mula pa rin kay Gilbert Perez. Gilbert? Nilinaw ng Malacanang na walang dama ng hindi pagkakaunawaan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa kawalan ng security detail ng Senadora mula sa Presidential Security Command. Ito'y matapos kumpirmahin ni PSC Commander Rear Admiral Andrew Val Abayon na walang security personnel ng PSC ang nakasign kay Senadora Amy
Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ugali ng Pangulo na mag-react ng negatibo sa kapatid. Kahit pa nga kung ano-ano ang sinasabi ng senadora laban sa Pangulo, tumanggi na magpaliwanag ang palasyo kung bakit walang bantay si Senadora Amy mula sa PSC. Ipinasa na rin ni Castro sa senadora ang pagsagot kung ayaw ba nito ng PSC security detail. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat Gilbert. Sumapit na po tayo sa takdang oras ng kasamantalang pag-iwalay. Ngayong araw na ito ng Biyernes, patama quote muna tayo. Kung para sa iyo, ibibigay sa iyo ni Lord yan, ha? Sa parang hindi mo na kailangang ipilit. At susunod na po ang showbiz. Si showbiz ni Anton sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta Lunes!